napikon, si Vice Ganda. Ay, Meme. Oo, sinagot niya talaga ng pagkahaba-haba yung isang netizen na kumu-question sa kanya na siya'y pinagbibintangan. Anong eksaktong sinabi muna nung netizen na yan? Nanggigigil ako eh. Talent manager na si OG Diaz nanggigil matapos mapikon si Vice Ganda. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Trending at viral ngayon sa mundo ng social media ang resback ni Vice Ganda laban sa isang buzzer matapos murahin dahil umano sa pinakyaw ng komedyante ang ticket ng upcoming concert ng BTS sa susunod na taon. Sa vlog nga ni OG Diaz ay isa ito sa kanilang mainit na paksa na kung saan napag-usapan nila ang reaksyon ng Vice Ganda. So anyway, napag-usapan na natin itong mga issue na ito. So may na rin ang pinag-uusapan, diba, yung paggawa-gawa ng kwento. Yung paggawa-gawa ng narrative na gusto nila paniwalaan sila ng mga tao sa kanilang narrative. Kaya naman napikon, halatang mapikon, si Vice Ganda. Ay, Meme. Oo, sinagot niya talaga ng pagkahaba-haba yung isang netizen na kumu-question sa kanya na siya'y pinagbibintangan. Ay, Ano nakalagay? kasi nga, meron isang netizen na pinagbibintangan si Meme na nakakuha daw siya ng 50 tickets para doon sa Nag-board. BTS. Tapos nga mapikon si Vice Ganda ay napakomento si OG Diaz na idinaan sa biro ang kanyang komento na nanggigil. Anong eksaktong sinabi muna nung netizen na yan? Nanggigigil ako eh. Basta yung nanggigigil ako. Dito ko ba nagigigil? Wapo. Oo, Diyos ko. Doni Pangilinan yan. Ikaw talaga magigigil. Oo, dun sa netizen yung nagsabi ng ano. Eto sabi, Nay. Oo. So, totoo nga yung kay Vice Ganda. PI niya. Nawalan ako ng respeto sa kanya. Oo. Respeto ng ano dyan. Sumagot si Meme. Ano sabi niya? Bobo mapagpaniwala ang pota. Saan galing ng 50 ticks? Anin ko yun. 100 ba ang matateng ako kung sakaling manunood man ako? Hindi ko nga alam ang schedule ko sa araw na yun. Ay, hindi pa doon natapos na. Hindi isa pang pinatulan si Meme. Bakit ano sinabi nun? Sabi naman nung isa, maya ka naman, Vice Ganda. Ang hirap kumuha ng ticket ng BTS, tapos ikaw, 50 ticks pa nakuha mo, dalawa lang max sa website, pero sa'yo, petics lang, nakakahiya galawan mo. Sana lumaban naman kayo ng patas. So nag-react na dyan si Vice. Ay, syempre, patol si Meme. sabi niya. Mas maya ka at ang mga kapwa mo mga bobo na mapagpaniwala sa mga chismis na pangtanga. Tama yan. Naway magpuyos ang mga puso niyo sa galit na nikha ng mga maliliit niyong utak na kayang gaguhin ng fake news. Minsan lang pumatol si Meme, pero ganyan, di ba? Parang pinatulan din yata ni Zainab Baraka. Parang kahit si Zainab yata napagbintangan. Ay, oo, Nay. Etong sagot ni Zainab dun sa mga nagbibintang sa kanya. Siya rin parang nag-hoarding. Nang-hoarding din daw ng 50 na tickets. Ba't ba 50? Saan galing yung 50 na yan? Yung 40 lang. Oo nga. Oo, 50 kay Meme, 50 kay Zainab. Sabi ni Zainab, tama na sa mga fake news nyo, guys. As in, favorite nyo talaga ako lately, no? Kung pwede bumili ng 50 tickets, automatic, pamimigay ko yan sa lahat ng mga legit na ARMY fans. Kaso, di po pwede yun. Nasa Europe ako. Nagawa ng baby. BRB po, love, love, love. Ayan. Doon ako na-shock. Saan? Sa BRB. Ano ba yun? Alam nyo. Ano sabi mo? BRB. Ayun. Kapalit ba yan ng Airbnb? BRB. Ay, teka lang. Baklang katibo. Ano nga yun? Let me know. Be right back. Parang LOL. Ano yung LOL? Ano yung LOL? LOL. LOL ka. Pagalit. LOL. Iba yun. Ulol yun. Kakaloka. Alright. So anyway, go on. Ano ba yun doon? Bago tayo Laugh out loud. Yan yung kanta ni Jennifer Lopez. Laugh out loud. Laugh out loud. Let's get loud yun!
Matapos nga ng paksa ni Ogie Diaz ay binahagi nila ang reaksyon ng ilang buzzers laban kay Vice Ganda na nag-enjoy matapos sagutin ni Vice Ganda ang kanilang pang-aasar. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. So, yung iba nag-i-enjoy, lalo na't sinagot sila. Binigyan sila ng atensyon, ng panahon, ng oras para sila yung masagot. Kahit sila yung kagagahan ng mga pinagsasasabi. Yung iba nag-i-enjoy dyan. Kaya naman, nakukuha nila yung ugali ng mga artista. Ganito pala pikunin itong artista. Pues, gagawa ako na ulit ng ng isa pang post para sagutin niya. Lalo na, at gustong-gusto niyang binabash siya. Ganun yung mga kaya pag nabasa ng mga netizen, ng mga artista, na ganun pala kapikon o ganun ka-reaktora, ganun pala para mapansin ako at makuha ko yung attention nila, ito pala gagawin ko next time. So yung mga ganyan, so dapat rin tayo. Hindi lahat pinapatulan, pero itong bagay na ito kasi, tama naman si Vice, kasi syempre, yung mga tao baka maniwala dahil hindi sinagot ni Vice. Baka maniwala sila o mapaniwala sila na kumuha nga o nag-hoard ng 50 tickets si Vice dun sa BTS. Wala na nga po mabiling BTS tickets. Imagine nyo, March 2027 pa yung concert. Pero ubos na. Kung ilalagay mo yan sa bangko, yung pera nila, natulog ng ilang buwan, 9 months? 9 months ang tulog doon, diba? Tutubo yun. Diba? Nag-curious lang ako. Nung alaga mo pa si, nasa pangangalaga mo pa si Mime Vice Ganda, pinagsasabihan mo ba siya pag nagiging mapagpatol siya online? Alam mo, sa totoo lang, hindi pa masyadong uso nung naghiwalay kami. 2012 kami naghiwalay. Hindi pa ganito katalamak ang sobrang. Kaya wala pang Twitter meron. Pero aliw-aliw lang yung Twitter nung araw na ngayon ay ex na. Na sinasagot-sagot lang ni Vice ang patawa, yung ganon. Ngayon talagang sasagot ka, lalo na pag sandali, baka isipin ng mga tao, ganon talaga ugali. Ayan, di congratulations, napansin ka ni Vice Ganda. At congratulations din dun sa isa na napansin din ni Zainab. Na-award nga lang. Kung ako sa nila, papa ko, ipalaminate nila yung comment ni Mime Vice Ganda. Kasi para mapansin ka ng Mime Vice Ganda at mabwisit mo siya, big achievement yun. Correct. Kaya yung iPad nila o kaya yung cellphone yung ipalaminate. Ipalaminate nyo, pati yung sarili nyo, palaminate nyo na din. Para mabawasan ang mga maliliit ang utak sa mundo. Sabi nga ni Mime. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ko sa ating susunod na video. Maraming salamat!